Well, unang-una, bakit siya naisip ko before birthday? Kasi parang dati ko pa dapat siyang plan na magre-release ng something, pero hindi solo debut. Dati ko pa siyang plan na may re-release akong something before my birthday. Pero hindi siya nangyari before. Like ano lang siya simple project lang siya before, yung iniisip ko. Pero hindi siya nangyari. So ngayon, sabi ko, before ko siyang maisip, sila na yung nagsasabi na parang mag-release ka na ng solo. So ayun, ganun-ganun yung usapan. Like normal na, mag-release ka na ng solo mo. Kasi nga, after mag-release ni Justin ng Surreal, ang bulong-bulungan na, ikaw na sunod. Lagi sila nang asar, ikaw na yung next, ganyan-ganyan. So ako hindi ko siya binibig deal kasi nga hindi talaga siya pumapasok sa akin pa. Not until itong si Pablo nag-joke ng, solo ka, ako gagawa kanta mo. Tapos nag-joke lang ako, sige. Tapos yun na pala talaga yun. Nagkatotoo na parang, anong gusto mong sound? Napunta na kami sa ganong usapan. Anong gusto mong sound? Di sinabi ko. Tapos sabi, kailan mo gusto i-release? Tapos doon kulit naalala, okay. Dati ko pa gustong may i-release before my birthday. Baka pwedeng gawin ko na siya this time. So, tumugma na siya and the stars aligned and everything happens for a reason. And then, ayan, natuloy na siya. And bakit room? Dahil yun ang nasa lyrics. Hindi, parang sumakto rin talaga siya dun sa goal na gusto ko, yung messaging na gusto ko. Yung story ko nga na yung deep inside me, gano'n, yung confident. And bakit Warner? Well, kasi for this decision, na pag feeling ng team, na parang I think pwedeng meron ding other artists na pwedeng pumunta rin ng ibang label. Kasi we know naman SB19 is on another label and then other solo artists din ng Onesie, nasa ibang label din. So parang wala pa talaga sa amin na napupunta kay Warner. And nung nakilala ko si Warner, parang na-feel ko lang na parang dito ata ako mag-grow as an artist. Parang nakita ko yung goal nila for me is not as an artist na magre-release lang palagi ng single, but also an artist na gusto nilang makitang mag-grow talaga internationally, yung magiging icon. Ganon yung nakikita nila sa akin. So parang pressuring siya for me, pero nakita ko yun na maganda yung tinatarget nilang path for me, na parang ganun pala yung ideal nila for me. So sabi ko, sige, pakinggan natin. And then until nag-present sila, and then nakita ko na parang, ganun talaga yung goal nila for me. Then na-amaze ako, and parang somehow, na-feel ko na kaya ko to eh. Parang ganun. Parang na-feel ko na kaya ko to. Kaya ko tong goal na gusto nilang dating sa akin. But, tulad nga sabi ko, nasa sa akin na yun kung gagawin ko talaga siya. But, with them, na-feel ko na yung support nila and yung effort na gagawin ko, pag nagtugma yun, maaabot namin yung tina-target namin together. Nag-release ka pa nung IG, yung nasa bahay mo ikaw at ito? Yung mga teaser. Mga covers. Tell me about the build-up for the announcement. Kasi dapat, ang gagawin ko nun, di ba sinabi ko nag-audition ako? Ang story niyan, nagpanggap ako nag-audition ako, tapos ang gusto kong marinig sa kanila, ano yung pinang-audition mo? So pag narinig ko yung inaantay kong tanong, ang sasabihin ko dapat, gusto niyo malaman kung ano yung pinang-audition ko. Ang next line ko dapat nun, sige, magpo-post ako weekly or everyday ng mga cover songs na pinang-audition ko. Pero hindi ko na siya sinabi kasi magmumukhang halata. Magmumukhang halata na bakit kailangan niya pang i-post, di na lang niya ikwento. So, kinumpleto ko na lang yung narrative na nag-audition ako, tapos bahala na kayong isipin kung saan, kung anong show yon. Basta, nalagay ko sa inyo na nag-audition ako. Tapos, may mga questions na ano yung pinang-audition mo, ano. Ang sinabi ko lang sa live nun, sige, sasabihin ko sa inyo, magko-cover na lang ako. May sinabi akong ganun. Tapos ayun, nag-release ako everyday na yung concept, nasa loob lang rin ng room. So yun na yun. Yun na yung pangitain. And mapapansin nyo, 4 covers yun. 4. ROOM.